hari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naglalakbay kahit tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Okay? Noon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo. Ito. Sinabi ng kanyang Panginoon, tapat at mabuting lingkod. Sabay-sabay. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihahasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Hindi na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, sama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihahasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo. Saan ito? Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong yan. Dooy mananangis at mangangalit ang kanyang mga ngipin. God continue bless the reading of His words. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mo na amin pong binasa. Lord, nagpapakumbaba po kami na lumalapit, Lord, upang sa ganon ay ang nais mo na mapakinggan namin ang siyang marinig namin. Lord, we pray na kayo po ang magpaunawa. Panginoon, ang nais po ninyo sa bawat isa sa amin. Hindi ko po alam kung ano po ang daladala namin ngayon, but I pray, Lord, may your words continue na mahayag sa buhay ng bawat isa. Matugon ang aming mga pangailangan sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, magsalita ka sa pamamagitan ng aking bibig. I am nothing apart from you. Have mercy to everyone. Lord God, ikaw lamang ang maitataas. Opo, Panginoon, maraming salamat po at alam ko po na hindi aksidente na nandito kami. It's all your plan for us, Lord God, to experience more of you, to hear your words, oh God, at patuloy na mangusap at manguna po kayo sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang maitataas po sa aming kalagitnaan. Magpalakas po kayo, magpagaling sa mga may karamdaman, sa mga nanghihina, palakasin po ninyo, Panginoon, because we are now in these last days. Lord God, alam namin na mainihahanda ka sa bawat isa. And God, ikaw lamang maitataas sa aming kalagitnaan. We give you the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen and amen and amen. Okay, thank you po. Makakaupo na po tayo. Praise God. So, progress and faith. Alam ko po na lahat tayo gusto nating mag-progress.
Amen po ba? Kaya alam ho ninyo, wala po sigurong gusto na magtayo ng kanyang negosyo na sasabihin mo, alam mo, sa susunod na buwan, mababangkrap na yan. Di ba? Wala po sigurong gusto sa atin na gusto kang mag-umpisa ng isang project, pero sasabihin mo, hindi magtatagal ito. Di ba? Walang ganon. So, every one of us, di po ba, ay nagnanais na lumago. Amen ba? Nagnanais na magbunga. Lumago, hindi lumalabo. Bis na lumalago, lumalabo. Huwag ganon. Dapat tayo po ay lumalago at nagpapatuloy. Amen po ba? So, sa paghahari po ng Panginoon ay katulad po ng isang taong naglalakbay. Yan. Alam mo, parang tayo yung kapag tayo ay mga anak ng Diyos, we are just like we are in the journey. 'Di ba? Mga naglalakbay tayo, at ang sabi dito, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Tingnan mo mayroong isang tao na mayroon siyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Sabihin nga natin kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 50 salaping ginto. Ang isa na may 20,000. So 50, then 20. Yung isa ay 1,000, 1,000 ginto. So, pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 50,000 salaping ginto at ipinangalakal. So 50,000 silver. Yan. So, ipinangalakal niya. Kumita siya ng another 50,000. Yung isa naman, pinangalakal niya kaagad yung 20 kaya naging 40. At yung isa naman, na binigyan ng 1,000, kakaunti na nga, itinago pa. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at siya ay pinag-ulat. Lumapit ang binigyan ng 50, siya, naging yung isa naman ay naging 20. Naging 40. Yan. Sinushort na lamang po. At yung isa naman, lumapit din ang tumanggap. So, ang sabi dito, ang lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo mahigpit. Di ba? Nagreklamo na kagad. Di ba? Alam ko po kayo mahigpit, sabi niya. At pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo hinahasik. Natakot po ako. Sabi niya, kaya't binaon ko sa lupa. Ang inyong salaping ginto, hito na po. Ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na alipin, lingkod. Alam mo palang pinapitas ko ang bunga na hindi ko tanim. Naani ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo lamang nilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano may tumubo? Di ba? Kunin ninyo ang kanyang 1,000 at ibigay sa may 50,000. Sapagkat, ang sabi dito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Wow! Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng walang silbing taong iyan. Grabe, napaka, itong wordings dito, Parang napaka, brutal ba, Dooy mananangis siya at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung the kingdom of God. Hallelujah. So siguro kapag kahit hindi na po natin ito, mayroon na kayong idea. Di po ba? So dito po makikita natin na pwede yung before that, pakibasa natin yung kanina.
Umalis si Tera, ito po patungkol sa Abraham. Nung tinawag siya ng Diyos, alam mo, nung tinawag siya ng Diyos, umalis si Tera sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abraham pa. Ang asawa niya si Sarai at si Lot na anak ni Haran, papunta sila sa Kanaan. Ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan at doon namatay si Sarah. So ibig sabihin, si Tera na tatay ni Abraham, tinawag siya ng Diyos, sumunod lang sila sa Panginoon at pinagpala sila ng Diyos. Sumunod lang. Hindi naman alam ni Abraham yung pupuntahan nila. Nung namatay na yung tatay niya, ano ngayon, patay ka na. Si Tera, matinding tao din siya ng Diyos kasi sumunod siya eh. Sumunod lang si Abraham na anak niya. At yun nga, dahil sumunod sila sa Panginoon, pinagpala sila ng Lord. Then yung next, parang ito yung patutuo ni Sister May na, di ba, napakaganda naman yon. Yung unang tinanong niya sa pupunta niya, may gawain ba dyan? Wala ngang nagtatanong ng ganon. Anong unang tatanungin? Mataas bang sahod dyan? Mababait ba yung mga Espanyol? Di ba? Marami bang trabaho dyan? Di ba? I think she did the best. Amen ba? Kaya ito yung sinasabi ko palagi sa mga baguhan dito sa Spain at maging sa mga datihan din, always seek God first. Amen ba? Hanapin muna natin yung nagbibigay buhay. Huwag muna nating hanapin yung hanap buhay. Hanapin muna natin yung nagbibigay buhay. Tignan ko lang kung hindi ka pupunuin ng buhay ng Lord. Amen po ba? Praise God. Kaya ganun po si Abraham. Sumunod lang sila sa Diyos, pinagpala sila ng Panginoon. The people who know their God shall be strong in carry out great exploits. Ang mga tao na nakakakilala sa Diyos, sila ay napapalakas. If you know your God, you will become a stronger man in woman. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, ano kayang mangyayari sa atin? Kaya nga po magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nakilala natin ang Panginoon, kaya nagpapatuloy tayo. Amen po ba? Aakitin niya sa pamamagitan ng panlililang ang mga Hudyo, tumalikod sa kasunduan, ngunit naninindigan ang mga nananatiling tapat sa kanilang Diyos. Ang naninindigan, ngunit naninindigan ang tapat sa kanilang Diyos. Andyan po ba tayo? Wala ka mang kasama. Numan ang mga pinagdadaanan mo ngayon, ang mahalaga, kilala mo si Lord. Amen ba? At ito yon, yung pinagkatiwalaan, balik po tayo doon sa pinagkatiwalaan po siya. How to progress our faith. Yan, next. Yung susunod dyan. Ang sabi dito, the key to progress. Pakibasa natin, you are positioned to succeed or to progress. Amen po ba? The case to progress, you are positioned. Bakit? Kasi, ano ang sinabi niya dito sa binasa natin? Ang pag-ari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanilang kanyang ari-arian. Binigyan niya sa salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Amen po ba? So ang ibinigay sa atin ng Lord ay yung kaya natin. Kaya ibig sabihin kung kaya mo yan, ay magtatagumpay tayo. Amen? May binigay sa atin ng Lord. May pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na ito ay abot lamang sa ating kaya. Kaya hindi tayo binigyan ng Lord na hindi mo kaya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, binigyan ka ni Lord. Nakakayanin mo. Amen ba? Kasi minsan ang sabi natin, hindi ko kaya to. Di ba? Wala naman talagang makakakaya. Di ba? Sa totoo lang, walang magaling si Lord lang talaga, di ba? Salamat sa Panginoon. Noon, puro kaliwa ang paa mo Pero habang tumatagal ka sa church, gumagaling ka na. Amen? Noon, pang banyo lang yung boses mo. Ngayon, pang church na. Hallelujah. Noon, pang TikTok lang ang sayaw mo.
Ngayon, mas matindi na sa TikTok para kay Lord na. Amen ba? Mhm. May nakikita ya ako dyan eh. Yan. So, ibig sabihin, you are positioned to succeed. May nilagay sa iyo si Lord, may binigay sa atin ng Panginoon na kaya mo, hindi siya nagbibigay na hindi mo kaya. Kahit problema pa yan. Kahit problema pa, hindi tayo bibigyan ng Lord na hindi mo kaya. Kaya tapikin mo ulit, kaya mo talaga yan eh. Amen. Praise God. Kung hindi mo kaya, akala mo lang yun. Talagang kaya mo. Amen ba? Praise God. Akala mo lang yun kapag hindi mo kaya. Sinabi ni Lord eh. Sabi niya, di ba, binigyan niya ng salapi ayon sa kanilang kakayanan. Ano ho? Kaya, kung may mga pangako ka ba ng Lord na ganito, eh, hindi ba ang sarap magpatuloy na maglingkod? Praise God. Then, number 2, the key to progress. Progress start with faith. Yan. Talagang, di ba, tamang-tama yung patuto. Start everything you are planning, you are dreaming by faith. Ano yung pangako ng Panginoon? Jeremiah 29:11, for I know my plan for you, not to harm you, but to prosper you and to give you hope in a future. So, from the very beginning, ang plano sa atin ng Lord is to prosper you. Not to harm you and give you hope. Mawala na ang lahat, wag lang yung hope. Amen po ba? Praise God. At kung yung, kung ano yon? Sabi ni Pastor Jonathan, kung bakit nagpapakamatay ang tao, yung nawawala sa kanya, hindi yung pera. Nawawala sa kanya yung hope. Maraming mayayaman na nagpapakamatay. Purihin ng Diyos dahil wala tayong dahilang magpakamatay. Amen ba? Because we have hope. We have hope in the Lord. Our hope is in Jesus. Amen ba? We have the word of hope. We have the promise of hope. Hindi lang whispering hope. Di ba? But we have a living hope. We have a blessed hope. Kaya nagpapatuloy tayo eh. Mga kapatid, temporary lang tayo sa mundo. Konting tiis na lang. Malapit na. Amen ba? Kaya magpatuloy tayo. Sabihin mo sa katapid mo, magpatuloy tayo. Sabihin mo, walang iwanan. Sabihin mo rin, walang alisan. Baka mamaya may magpapaalam dyan, hindi ko kayo papayagan. Wala yun dito. Amen po ba? Yeah, so progress start with faith. Bakit? Kasi alam natin na faith that causes one to be faithful. No. Siyempre, ibig sabihin kapag may faith ka, kailangan maging faithful. No. Siyempre, ibibigay ng Lord yung mga pangarap natin, pero kailangan maging tapat tayo. Bakit? Kasi kung ibibigay ng Lord yung mga pangarap natin at hindi tayo naging faithful, mawawala din. Sayang. Si Lord ayaw niya ng sayang. Sayang na sayang lang. Ang nais ng Lord ay yung mga pinagkatiwala sa atin ay mapagkakatiwalaan tayo. Amen po ba? So, ito po yon. Kaya, bakit natin sinasabi ito? Why we need to progress is start with faith? Kasi, ang Lord ang nakakaalam nung past, present, and future natin. Alam mo ba na alam ni Lord yung future mo? Baka mamaya mayroon pang nagpapapalad sa inyo dyan, ha? Ante, alam mong magpalad. Yeah. Alam niyo yung magpalad, yung nagbabasa ng palad mo. Ay, gastador ka! Sabi ka. Yung guhit mo, makakapangasawa ka ng negro. Sabi niya, ay, ayaw ko. Sabi naman, naku po. Our future is in the Lord. Amen ba? Our future is in the hands of God.
He knew everything about you. Alam niya yung ibibigay niya sa'yo. Alam niya yung karapat-dapat sa'yo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Alam mo, ibibigay yan ni Lord. Kahit hindi mo hahanapin, ibibigay niya yan eh. Basta maging tapat lang tayo sa Panginoon. Si Adam, hindi siya naghanap, binigay sa kanya ni Lord. Dahil napakasipag niya na gawin ang kalooban ni Lord. Amen ba? Kaya kung gusto mong mahanap, yung nais ni Lord sa'yo, magpakasipag ka sa gawain. Pero buong puso naman, sabi ni Pastor, magpakasipag ako sa gawain. Hala. Sipag-sipag. Hala, sipag-sipag. Dahil pala, Lord, ibigay mo na. Nagsisipag na ako, Hindi naman gano'n. Yung tayo po ay gumagawa sa kalooban ng Lord. Gawin nating lifestyle. Amen ba? Yung kalooban ng Lord. Yung gawin yung kalooban ng Lord. Tignan ko lang kung hindi ibibigay niyang ating pangangailangan. Seek ye first the kingdom of God. Amen ba? And He will add all your needs. Purihin ng Panginoon. So, progress start with faith. Everything. Start, baguhan ka dito sa Spain, umpisahan mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Lord, dinala mo ako dito sa Spain. You will bless me. Dinala mo ako dito sa Spain, Panginoon. Alam ko may gagawin ka sa akin. Pagpapalain mo ako, mananampalataya ako, susunod ako sa iyo. At alam mo, makikita mo, wow, praise God, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Start with faith. Umpisahan natin sa pananampalataya. Ano yung mga pangarap mo? Umpisahan natin sa pananampalataya. Lord, wala pa akong bahay doon sa Pilipinas, pero Lord, nananampalataya ko. Gusto kong umpisahan, Panginoon, ang bahay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. Mag-ipon ka rin. Hindi puro iPhone. Ang laki yung pangarap mo, wala ka namang ipon eh. May magandang sapatos. Ang gating sapatos na yan. May sapatos. Sabi ni Sister Bibet kay Brother Jamin, okay lang ba yan, Sister Bibet? Sabi niya kay mama niya, Mama, bili ka ng sapatos ko. Ito, ang ganda. Pang basketball. Sabi naman daw ni Sister Bibet, hindi, mahalagang sapatos. Ang mahalaga, yung magaling kang mag-shoot. Okay lang ba, Brother Jamin? Okay daw. Pagpapabili ng mahal, sabi niya, hindi mahalaga yung sapatos, mahalaga magaling kang mag-shoot. O dinadaan lang sa ganda ng sapatos. Kasi mahirap mag-shoot. At least, sapatos. Mga kapatid, malapit ng Sport Fest, ha? Maghanda-handa na kayo, kailangan magandang mga sapatos. Kailangan magaling kayo mag-shout. Amen, anong sapatos na yan? Ang gagandang sapatos, talo naman. Di ba? So, kailangan natin mag-practice na, mga cheering daw, mga volleyball. Okay. July 5. Sport Fest tayo. Pupunuin natin ang gym. Amen po ba? Amen yung ano natin. So, number 3. Your progress begin now. Wow! Ngayon na pala. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na pala. Akala ko bukas pa, ngayon na. Amen. Anong ibig sabihin nito? Tingnan ninyo. Yung next slide, meron pa yan. Verse 16, yung verse 16, the man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. Amen? Ano ang naging susi ng kanyang progress? Diba? Hindi na siya tinagalan. Nung binigay na sa kanya yung kanyang amo, ito, ano mo na. Sige po.
Wow, wala na siyang complain. Nagtrabaho na kaagad. Ginawa na niya kaagad. Wow, ano ba yung aking gagawin dito? Di ba? Purihin ang Diyos. Nung siguro halimbawa tayo ay nakarating dito sa Spain, napakaganda, no? Of course naman, si Lord na ang nauna no? Kasi start with faith. At pagkatapos nun, kailangan i-work out na natin na nandito na tayo. Kailangan maghanap na rin tayo ng trabaho. Amen ba? Pero huwag kayong mag-alala. Kasama natin si Lord. Alam nyo yung mga, di ba, may mga bago tayong kasama noon dito. Kararating dito sa Spain. Pinag-pray natin na wala na sila, but may mga trabaho na. Pero nakaka-join pa rin sila sa mga life group, no? Pinapaalalahanan ko po, mga kapatid, kung may trabaho na kayo, magpatuloy kayo sa Lord, Masisipag kapag wala pang trabaho. Oo naman. Wala na kang trabaho, hindi pa masipag sa Lord alam niyo yung sabi ng isang kapatid kahapon, sabi niya, may mga part-time na binibigay sa akin pero hindi ko tatanggapin. Kailangan nabigay ko yung para kay Lord. Amen? Kasi hindi nagkukulang si Lord. Hallelujah. And I'm so blessed for that. Na dapat ninyong mapakinggan kasi alam natin, si Lord ang nagbibigay buhay. Si Lord ang nagtutugon din ng ating mga pangailangan. Church, kung may kilala ka ba na siya ang nakakaalam ng lahat ng iyong mga pangangailangan at siya ang pinagmumula ng iyong mga pangangailangan, hindi ba napakagandang mabuhay? Di ba lagi sinasabi, kung may kilala ka na nagtumutulong sa'yo, di ba kung may problema ka, kahit wala pang ginagawa yon, panatag ka. Kasi alam mong may helper ka. Alam mong may tutulong sa'yo. And that is faith. Amen ba? Yan, dagdag natin Sister Marie. Sister Marie Espinosa. Welcome natin. Pwedeng tumayo, Sister Marie. Ayan, doon pa. Ang layo yung tingin natin, Sir Marie. Diyan ka pala naman Amen. Nakikinig kasi na yan. Nabigla tuloy. Yan. Okay. Welcome, Sister Marie. Pasensya na. Kasi sabi ko, kapag may bagaw na hindi nyo, huwag nating, i-welcome natin lahat sila ng walang lampas. Amen ba? So, okay lang yon, Sister Marie. So, welcome to the house. Amen ba? Yan. So, tuloy po natin. So, ito po yun, na his money, he worked immediately. Kaya, kailangan lagi po nating kasama ang Panginoon upang sa mga pagtatrabaho natin ay magtatagumpay tayo. Then, ano pa yung next? Yan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, dahil may pananampalataya tayo, inuumpisahan natin ito na laging kasama ang Panginoon. Minsan, hindi nangyayari yung mga plano ng Lord kasi hindi kasama siya sa mga plano. Di ba? Nakapunta ako sa Spain, ganitong gagawin ko. Hala, Lord, magpapakasipag na ako sa gawain. Pag makapunta ako sa Spain, Lord, bibigay ako ng tithes ko. Hala, nung nakapunta na sa Spain, hindi mo na mahanap. Nasaan na si Nakita ba ninyo si nandyan ba siya? Hala, hindi na siya nagsusulat. Sa Pilipinas, di ba? Nagsusulat pa lang tayo. Noon, pinaghahanap naman na. Kaya mga kapatid, isama natin si Lord sa mga plano natin para magtagumpay tayo. Ang sabi ng kanyang salita, apart from me, you can do nothing. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Napakaganda po na magpatuloy ka sa buhay na kasama mo ang nagbibigay buhay. Amen ba? Hindi puro hanap buhay. Hanapin mo yung nagbibigay buhay. Tignan ko lang kung hindi mapapabuti yung buhay natin. Amen po ba? So ito po yung nangyayari. Now faith is the substance of things, hope, the evidence of things not seen. Hindi mo pa man din nakikita dahil ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Praise God. Wala ka pa man ding bahay sa Pilipinas isang araw. Amen?
magkakaroon ako ng bahay. Hallelujah. Isang araw, magkakaroon ako ng adventure o Ferrari. Baka sobra naman yon. Sobra naman yata yon. Ano na lang, Toyota. Yan. Nissan. Nissan umaandar. Di ba? Minsan hindi. Di ba? Kaya, mangarap na ka na rin lang, itutuhanin na natin. Okay? So, yun po, ano ho? Then your progress begin now. Inumpisahan niya kaagad sa pamamagitan ng pananampalataya. Wow. Salamat po. Diretso. Itinabaho niya kaagad. Hallelujah. Manampalataya tayo sa Panginoon. Ibibigay ng Lord. Amen po ba? Hallelujah. Manampalataya tayo. Ang ibig sabihin yung manampalataya, magtiwala ka lang kay Lord. Hindi naman yung nagtitiwala ka, ay magtiwala lang, sumunod tayo. Lord, sinusunod ko, Panginoon. Lord, I want to follow you. Magtiwala ako sa iyo. Amen po ba? Ibig sabihin, kung may pananampalataya ka sa Panginoon, ay talagang, diba sabi ko sa ating devotion, wala pa man yung mga pamilya ninyo dito, kinukuha pa lang ninyo, ipag-pray na ninyo sila. Diba? Na sila ay makakilala sa Panginoon. Wala pa man din sila dito habang kinukuha ninyo, hindi kayong nakapokus sa process. Lord, ipag-pray ninyo din sila. Para kapag dumating sila, hindi ninyo sila problema. Di ba? Huwag na rawang mangyari. Baka sasabihin, buti na lang, hindi na ka nasana, Kaya, magtiwala tayo sa Panginoon. We need faith. At salamat sa Lord. Alam nyo, kung nandito na sila, yung mga kinukuha na ninyo, alam ko, may gagawin ang Lord. Magtiwala lamang tayo. Kasi hindi na niya dapat dinala dito sila kung problema sila sa'yo. Alam ko, tutulungan ka ng Panginoon. Amen ba? Hindi ka bibigyan ng Lord, hindi ibibigay sa'yo yung mga ito kung hindi natin makakayanan. Makakayanan natin sa tulong ng Panginoon. Kaya umpisa pa lang, ipag-pray natin, manampalataya tayo. Yung tinanggap mo na pananampalataya sa Panginoon, ipag-pray mo yung pananampalataya na manampalataya yung mga mahal natin sa buhay. Yung tinanggap mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap ko ito. Gusto ko ring matanggap ng aking mga mahal sa buhay. Start now. Start now. Amen po ba? Hindi yung wala si pastor sa namin, kaya siya na lang pagdating niya. Paano nga, malayo yung ni pastor sa'yo. Ikaw na. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Amen? At ako'y naniniwala na dinala ka dyan sa trabaho na yan dahil may plano si Lord sa'yo, sa mga amo mo. Alam mo ba, nung umalis na tayo sa Pilipinas bilang mga mananampalataya, missionary na tayo. Missionary ka. Alam mo yung missionary? May mission. Kaya nga missionary eh. May mission tayo. May mission tayo sa mga amo natin, sa mga employer natin. Paglingkuran natin sila, then ipag-pray natin sila. Pinagpipray ba natin yung mga employer natin? Mga kamamaya, pag magsungit alam mo ba, nagtitiis lang ako sa'yo. Di mo alam na mas maraming pagtitiis yung senyora sa'yo. Dahil maliban na hindi maka-English si senyora, pasaway ka pa. Di lalong nahirapan siya. Ikaw si senyor ka lang. Senyor, si senyor. Pagkatapusan, mamumblema na naman si senyora mo. Ikaw, senyor, si senyor ka lang. Kaya pag-pray natin yung mga amo natin, ha? Pag-pray natin sila, bless sila ng Lord. At alam nyo, kahit mayaman sila, they also need salvation. Kailangan nila ng salvation. Alam mo,
alam mo, napakapalad natin. Salamat sa Lord kasi tayo may hinihintay tayo na buhay na walang hanggan. Wala tayong kayamanan na katulad nila, but we have hope in heaven. Sila, napakayaman. Halimbawa, di ba? Napakayaman yung mga amo natin. Mamaya wala ka na naman dito kasi sumama ka sa kanila. Kung saan sila pumupunta, sumasama ka rin eh. Kaya napapasama ka rin. Mamaya tatawag ka, nandun ka na naman sa France. Ay, talaga naman. Talaga naman. Kung nag-around the world yung amo mo, nag-around the world ka rin. Pero, ito yung kailangan nilang malaman, they need salvation. Bakit? Lahat ng kayamanan sa mundo maiiwan. Amen ba? Alam niyo, baka hindi pa ninyo alam yon. Yung bahay mo na napakaganda, iiwan mo rin yan. Ito sa Spain, patipid-tipid ka ng ulam, puro ipon. Alay, ganda naman yon. Katatapos yung bahay mo, kukunin ka na pala ni Lord. Diba? Hindi mo pa nauwian, hindi mo pa nakita. Sabi mo, tsaka na lang ako pupunta sa Kentucky kapag matapos na yung bahay. Kailan mo pa matikpan yung Kentucky Fried Chicken? Amen ba? So, hindi po masama na magpatayo ng bahay, pero kailangan matikman mo rin. Amen? Kailangan bigyan mo rin yung sarili mo. Ang sisipag ba natin eh? Ang sisipag ninyo. Purihin ng Diyos, wala naman kayong bisyo. Hindi naman kayo nagtutungit. Hindi naman kayo nag-iinom. Parang tumahimik kayo. Parang may tinatamaan niya. Hindi naman natin tinuturo na yung nightclub, yung ano, halos lahat yan pinanggagalingan ng gastusin. Imbis na ibilay mo na lang sana ng ulam, wala, pinahanda mo sa barkada mo. Mamaya nag-away na kayo ng asawa mo. Kaya, di ba, yung sinahod mo na idaan doon sa makina. Tapos, kinain ng makina yung sweldo mo. Kumakain ng pera yung makina. Baka hindi nyo alam, naku po, sino bang masaya na asawa, katatapos ng sweldo, wala kang maibigay, ibayarin na. Amen po ba? Wala dito yun. Praise God, nagbago na. Hoy, wag ganun ha. Nagbago naman daw ng bisyo. Nagbago na, pastor, nagbago na. Nagbago na ng sigarilyo. Ibang sigarilyo na naman. Ay, nako po. Huwag ganon. Dapat kapag binago ng Lord, tayo binago ng Panginoon. Amen? Okay. At tayo rin ang makikinabang, mga kapatid. Sino bang makikinabang? Di ba? Tayo din. Kaya napakaganda ang maglingkod sa Lord. Kapag makilala natin si Lord, panalong-panalo ka. Hindi ka man yumaman, panalo ka. Hindi ka man naging sikat, panalo ka. Ang mahalaga, panalo tayo. Hallelujah! Anong sabi ng Bible? Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niyang lahat ng kayamanan. Sanglibutan, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Malulus naman niya yung relasyon niya sa Diyos. And everything in this world is temporary. Amen ba? Kaya kailangan magkatiwala tayo. Yan, pinapabilis tayo. Number 4 na. Salamat para mapabilis. So. Kasi makwento ako minsan eh. So number 4, the key to progress, procrastination, and laziness will hold your progress. Yun. Ang matamad. Yan. Yung procrastination. Basta tamad. Mapag yung procrastination, yung bukas na lang. Yung ganon. Di ba? May ganon tayo. Bukas na lang. Tapos pagdating ng bukas na lang ulit. Diba? Ang mahirap, ay nako po, alam nyo,
Napakahalaga yung panahon kasi time is short. Time is short. Pangalawa, ang panahon hindi na ibabalik. Di ba? Yung hindi mo nagawa kahapon, hindi mo na pwedeng anuhin. Then, church, Jesus is coming very soon. Kailangan bigyan natin ng panahon at tamang pagpapahalaga sa panahon na binibigay sa atin ng Lord. Kung ano yung binigay niya sa atin, anong ginawa nung isa, di ba? Hindi siya, yung next verse. Okay, to progress is not lazy. Tingnan niyo ito. His master replied, "You wicked, lazy servant." Yun. Kaya ang tamad pala ay kasalanan. Wicked servant. Bakit siya naging wicked? Kasi lazy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lazy. Amen? Praise God. Di ba? So, ang sabi dito, you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered. So, mahirap po ang maging tamad. Di ba? Sino ba, ano ba yung kwento na si Asyong yon? Si Juan Tamad? Humiga na siya doon sa may puno ng guwaba. Nahulog naman hinihintay niyang mahulog yung bunga. Nahulog naman kaya lang may uod na kasi. Ay, naku po. Kaya, if we want to be progress, kailangan gawin na natin ngayon. Do it now. Huwag na nating ipagpaliban. Kung nais mo na mabago yung buhay natin, magbabago mo na yung asawa ko bago ako magbago. Ayan. Magbabago mo na bago ako. Baka sabihin, magbabago mo na si pastor bago ako. Huwag naman. Lahat tayo, tayo naman ay binabago ng Lord. Amen ba? At salamat sa Panginoon. Do it now. Then, don't be lazy. Kung ano yung alam nating mabuti, gawin na natin ngayon. Hindi katulad nito na pinagpaliban niya, hindi na niya ginawa yon, di ba? Naging banjing-banjing na lang siya kasi So, hindi po maganda ang tamad. Kaya, kailangan maging masipag tayo sa paggawa ng mabuti. Amen ba? Then, the last, para hindi na tayo magtagal, number 5, his action was a result of his knowledge of his master. Yan. Minsan, dahil sa kulang tayo ng kaalaman, ito po yung magdadala sa atin sa ikapapahamak. The Bible says, they were perished for they lack of knowledge. Sapagkat sila'y mapapahamak sila sa kakulangan ng pananampalataya. Sa kakulangan ng kaalaman. Amin po ba? Kaya, bakit? Bakit naging kulang? Tingnan natin yung next verse, Matthew 25, 24 to 25. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man. Hard man. Tindi, no? Alam ko na ikaw ay tigas. Hard Mayroon bang paliwanag yon? Hard, matigas. Hard man. So harvesting, sabi niya, inaani mo yung hindi mo tinanim, di ba? Ginagather mo yung mga seeds. Sabi niya, so I was afraid and went out and hid your talent and ground. Itinago niya. So, ibig sabihin ay kulang at mali ang information niya about sa kanyang master. And this is the reason kung bakit napahamak siya. Because he has the lack of knowledge about his master. And this is the very reason why many people in this world destroy their life.
Because they lack of knowledge of God. Amen po ba? Kaya alam ho ninyo, ang kwento nito ay minsan parang tayo lang eh. Di ba? Pero buti na lang binabago tayo ng Lord. Amen? I believe na hindi kasi mali ang pagkakilala niya sa kanyang master. Bakit sinabi na mali? Kasi itong dalawa, di ba, wala naman tayong narinig sa kanila. Na hindi, kasi ganito ka kasi, Panginoon, Lord, ganito ka kasi eh. Di ba? Saan natin narinig yon? Siya lang. So, kulang siya ng kaalaman about his master. Kung totoo sana yung sinabi niya, kahit yung dalawa, ganun din ang sinabi. Andyan po ba tayo? So, ibig sabihin, dahil sa kakulangan niya ng pagkakilala sa kanyang master, ito po yung nagdala sa kanyang ikinapahamak. Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Kaya nga, di ba, lagay nating sinasabi, Lord, I want to know you more. Di ba, yun ang laging prayer natin, Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Because the more you know God, the more you know yourself. The more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na nakikilala mo ang sarili mo na walang-wala pala tayo. Wala tayong maipagmamalaki, di ba? Kaya, di ba, meron yung mga nagsasabi na mula nung nakilala ko si Lord, parang dumami ang problema ko. Yan. Kasi nung hindi mo pakilala si Lord, ikaw ang problema. Di ba? Pero ngayon, kilala mo na si Lord, ako palang problema noon. Noon, hindi mo alam. Puro ka pasaway, puro ka ano. Kaya, kung hindi natin talaga nakikilala ang Panginoon, kumikitid yung isip natin. Kumikitid yung pangunawa natin. Diba? Nagkakaroon ka na yung reclamitis, appendicitis, arthritis, reclamitis, anxieties. Alam mo, ang dami. Kaya, kailangan, i-apply agad ang words of God. Kung napakinggan na natin, magkaroon tayo ng, laging sinasabi ni Pastor Larry, magkaroon tayo ng childlike faith. Maraming paano kung hindi Pastor? Paano? Puro ka paano eh. Paano pa yung pananampalataya mo? Ibig sabihin, kapag sinabi ng salita ng Diyos, wow, praise God, gagawin ko na. Hindi tayo ipapahamak ni Lord. Wala pang sumunod sa Lord na napahamak ang buhay. Ngunit marami nang napahamak dahil iniwan si Lord. Diyan po ba tayo? Lagi kong ulit-ulitin ito. Lahat ng tumanggap at nakakilala sa Panginoon, napabuti ang ating buhay. Hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon kung walang Panginoon. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, alam ko po na naunawaan po natin ang mensahe na kailangan natin na makilala ang Panginoon, lalong makilala pa siya dahil ang sabi niya dito, dahil ikaw, sabi niya, you are lazy at hindi mo ginawa yung pinapagawa ko. Sabi niya, itapon ka sa labas. Ang ibig sabihin nun, kasi this is talking about the kingdom of God. Diba? Katulad nung 5 mangmang na babae. Diba? They don't know how to prepare themselves to the bridegroom. Ito naman, hindi niya alam kung paano niya ginamit yung ipinagkaloob sa kanya. Di po ba? Ano yung pinagkaloob sa atin ng Lord? Time, treasure, talent. Kailangan alam natin gamitin ito ayon sa kalooban ng Master, ayon sa kalooban ng Panginoon, para hindi masira yung mga binibigay sa atin na pagpapala ng Panginoon. Amen? Hindi kailangan na maging mayaman ka. Ang kailangan lang alam mong pahalagahan yung mga panahon na binibigay sa atin ng Lord. Ano ang sabi ng Bible? Ang nagpapahalaga ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito.
Ngunit ang nagpapahalaga ng aking mga salita at ng mabuting balita ay siyang magkakaroon. Amen po ba? So ibig sabihin, ang sino mang nagpapahalaga sa mabuting balita, sa salita ng Panginoon, ay siyang magkakaroon ng buhay. Kaya paano natin pahalagahan ang ating panahon? Pahalagahan natin ayon sa kalooban ng Lord. And the time will become like a precious gold. Diba sabi nila, time is gold. Well, para sa akin, time is gold if you know the Lord Jesus Christ in your life. Pero kung time is gold without the Lord in your life, yung gold mo hanggang dito ka lang. Amen ba? But the gold that is the promises of God, purihin ng Panginoon, we have the promise na ito po ay mananatili magpakailanman. Purihin ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, nais ba nating mag-progress sa ating pananampalataya? Praise God. Kaya patuloy na magtiwala tayo. Patuloy lamang na gawin na natin kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. Then next slide. Ito na po yung mga last natin. Now this is eternal life, that they know you, the only one true God, in Jesus Christ whom you have sent. Now this is eternal life. For this is eternal life, that they may know you and Jesus Christ whom you sent. Sa ibang translation. Di po ba? So ibig sabihin, kailangan, ito po yung eternal life. Eternal life is not about religion, but eternal life is about knowing the true God through our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is more than religion. Amen ba? What God longing to us is to have a right relationship to God. Ito po yung nais niya sa atin. Why? Because this is eternal life. For this is eternal life, to know the true God and Jesus Christ, whom He sent to us. Then next, praise God. But one thing, pakibasa natin, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. Sapagkat nililimot ko ng nakaraan, ngunit ako ay nagpapatuloy sa aking hinaharap hanggat makamtan ko ang inilaan ng Diyos para sa akin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Jesus Christ is all about life. If you have Jesus Christ in your life, then you have everything. Di ba lagi kong sinasabi, hindi ka pinanganak dito sa lupa para makilala mo lang yung dream man, dream woman mo. Yung tatay, yung nanay mo, yung mga magulang mo, di ba, nandito ka sa mundong ito para makilala mo ang higit sa lahat na dapat mo makilala. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God! Forgetting what is behind. So ano yung ngayon yung nakaraan? So ano ngayon? Ang dami nating nakaraan. Sino bang walang nakaraan sa atin? Di ba? Ang dami, pero ang mahalaga, magpatuloy tayo. Past is past. Alam natin, then God has something better for you. Kung hindi ka naging matagumpay sa plano mo, may plano na mas matagumpay na nais ng Lord sa iyo. Amen ba? Magpatuloy ka lang and everything is fine. Everything, hallelujah, is finally through our Lord Jesus Christ. Everything. At ang last verse natin, ang sabi niya, but, basahin natin, but, whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus. Wow! So ibig sabihin, sabi niya, lahat ng nakamit ko sa buhay, everything, but whatever was to my profit, sabi niya, lahat ng mga nakamit ko ay ibinibilang ko na lahat ito'y kawalan. Hindi ko naman sinasabi na hindi mahalaga yung mga nakamit natin. Oo, napakahalaga sila. Ngunit, mayroon akong nakamtan na mas mahalaga kaysa sa mga nakamit ko sa buhay. After I knew the Lord Jesus Christ in my life, this is the greatest things that na nakilala ko sa sarili ko. Amen? Purihin ng Diyos si Apostol Pablo, he was an achiever. He was a lawyer. Napakatalino niya. Pero alam mo, nung makilala niya ang Panginoon, sabi niya, wala palang halaga ang lahat ng mga success ko compare nung makilala ko ang Panginoon.
For this is eternal life, to know the true God through our Lord Jesus Christ. If you have Jesus in your life, church, praise God, you have everything. At higit doon, we have eternal life. So ano ngayon kung hindi tayo yumaman sa kanila, katulad nila, but we have eternal life, that is waiting for us. So ano ngayon kung hindi ka naging sikat sa Facebook, hindi ka maging sikat sa TikTok, sikat ka naman kay Lord. Amen! Panalo ka! Panalo tayo, church! Kaya kailangan ibahagi natin ito sa iba. Kailangan dalhin natin, isabihin natin ito sa iba. Because everything in this world is temporary. Isang araw iiwan natin, tayo ay harap sa Panginoon. Tayong lahat ay tumay na, mga kapatid. Praise God. May natutunan po ba tayo? Hallelujah. Progress. Case to progress.